Naway sa pamamagitan ng mga banal na salita ng Diyos na ating napakinggan sa gabing ito, mga magulang at mga kapatid, patawarin nawa tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. At isama na rin po natin na sa ating mga sakripisyo, nawa ay patuloy tayong pagintapatin sa mga biyaya at pagpapala, higit sa lahat, sa anumang uri ng ating mga panalangin at kahilingan, 10 ng ating mga pamilya at mga mahal sa buhay, matanggap nawa natin ito mula sa Diyos. Amen. Amen. Ave Maria Purísima, Sin pecado Ave concebida. Maria Purísima, Sin pecado Ave concebida. Maria Purísima, Sin pecado sa concebida. pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Isang banal at muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Isang karangalan po, mga magulang at mga kapatid, na muling makatayo sa inyong harapan at sa tawag ng paglilingkuran, maraming salamat po sa Diocese ng Mahal na Birhen ng De La Salud na sila po ang isa sa diocese na nagiging abalang lingkod sa gabing ito. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid mula sa Salud. Kasama din po natin, kung hindi ako nagkakamali, ang ating mga kapatiran mula naman po sa bayan ng Bataan, Perpetual. Tama po ba ako? May mga taga-Bataan po ba dito? Kasi kasama po sila sa gabi na ito, no? At siyempre, mga magulang at mga kapatid, baka meron tayong mga kamag-anak or kayo na nakatutok ngayon sa atin via online, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ang panig man ng mundo, batiin po natin sila, samahan niyo po ako ng isang magandang gabi. Kaway-kaway naman tayo, baka makita nila tayo sa ano, okay? Marami po tayo mga kapamilya na nakatutok ngayon all the way from Hong Kong, Dubai, at sigurado ako mayroon po tayong mga kapatid mula sa Japan, sa Australia, Amerika. Ibig sabihin, worldwide po tayo mga kapatid. At syempre, ayoko naman pong sabihin na hindi natin po pwedeng banggitin ang ating mga kapatiran mula sa Visayas and Mindanao. Maayong gabi kaninyong tanan. O, ang mga Bisaya ang namada adri, pwede na sila mutubag og maayong gabi. Maayong gabi sa inyong tanan. Ang mga Tagalog, mahirapan silang maka-reply or maka-response kasi hindi nila naintindihan. Pero anyway, sa gabing ito mga kapatid, itutuloy natin ang ating pagpaparangal sa ating mahal na Inang Birhen, ang ating ina at reyna ng mga anghel. Sa ika-4 na gabi na sakripiso, sa ika-4 na gabing pag-novena, ang bawat isa sa atin malamang ay meron po tayong mga dala-dala na mga kahilingan at mga panalangin para sa mahal na ina, 10 ng ating mga pamilya at ng ating mga mahal sa buhay. At syempre, bago po ako tumako, gusto ko rin pong i-welcome ang lahat, no? Siguro naman, ang bawat isa na narito ay kabahagi po ng mga Blue Armies or Royal Blue Armies ng mga Arkangheles. Tama po ba? Palapakan po ninyo ang inyong mga sarili. Okay? Pwede po ba akong magtanong, meron po ba dito sa inyo Royal Blue Armies na Arkanghel Gabriel? Taas naman ang kamay kung meron. Huwag tayong mahiya. Walang bayad ang pagtaas ng kamay. Okay po? Siyempre sa ating mga local hermanos and hermanas, sa pangunguna po ng ating mga auxiliaries, again, our warm congratulations and thank you for being part of this event, no? Isang karangalan muli na ang ating mga auxiliaries, 10 ng ating mga nanay at tatay ay nakiisa sa isang banal na gampanin na ito para po sa pagpaparangal sa ating mahal na Inang Reyna ng mga anghel. Viva Reyna ng mga anghel! Viva! Thank you po. Sa ika-4 na gabi ng ating novena,
Mga magulang at mga kapatid, ang tagpo na ating narinig, the narratives, okay, as prescribed by our gospel tonight, nagpapaalala sa atin yung eksena patungkol kay Maria at kay Jesus doon sa paanan ng krus. Na kung saan, bago tuluyang mahugutan ng hininga ang Panginoong Jesus, nagkaroon siya ng worries, no? Nag-aalala siya na baka mamaya ano na kaya ang mangyari sa kanyang ina pag siya ay tuluyan ng magpaalam. In other words, nag-aalala ang Jesus na ito kasi baka mamaya wala nang mag-aalaga sa kanya, wala nang sasama sa kanya. Kung kaya, isang napakagandang paalala mga magulang at mga kapatid, yung tagpo na ating narinig sa gabi na ito, it symbolizes the relationship between a mother and a child. Tama po ba ako? Tandaan natin mga kapatid, kailanman si Maria ay hindi niya inilisan si Jesus. Simula pa lamang nung siya ay nag-oo, no? Nung siya ay nag-oo doon sa mensahe na ipinaabot sa kanya mula kay Arkanghel Gabriel, na kung saan ibinalita ni Arkanghel Gabriel sa kanya na siya nga ay magdadalang tao. So mula noon, mga magulang at mga kapatid, sa sinapupunan pa lamang ni Maria sa Jesus, alagang-alaga na niya ang kanyang magiging anak. At hanggang sa ito ay nailuwal, hanggang sa ito ay lumaki, and of course, sa kalaunan po ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, si Maria ay nandoon 24/7. Okay? So yun po ang relasyon ni Maria at ni Jesus. Subalit, pwede rin nating itanong mga kapatid, ano kaya maliban doon sa nakaramdam ng sobrang kalungkutan, nakaramdam ng sobrang pighati, no? Of course, yung sakit na meron kay Maria. In other words, yung tagpo na ating napakinggan ngayon, ito yung very familiar sa atin, di ba? Yung Mater Dolorosa. Tama pa ba ako? But then again, magbibigay tayo ngayon ng pagninilay sa dalawang eksena na kung saan ay magpapahalaga sa relasyon ng isang nanay at ng anak. Have you ever wondered, sa buhay ba natin mga kapatid, meron na po ba kayong nakilala na isang perfect child? Have you ever wondered what it would be like to have a perfect child? Can you imagine a child who never threw selfish tantrums at the meal table you set before him? Sa mga nanay po ito ha. May mga anak tayo. Meron ba kayong mga anak na lumaki na sobrang bait na kapag halimbawa pinaghanda mo ng pagkain sa lamesa, kapag halimbawa hindi niya nagustuhan yung kanyang pagkain na nakita, wala siyang problema, kinakain pa rin niya. Yung iba, di ba ano ang ginagawa ng ibang mga kabataan? Iiyak yan, mag-tantrums po yan, di po ba? O nakakita na ba kayo ng isang anak na kapag halimbawa binigyan ninyo ng allowance, like for example, baon. May mga anak na ganito, no? Let's say for example, papasok sa school, bibigyan mo ng 50 pesos. And then, magugulat ka na lang pag uwi niya, ibabalita sa'yo, Mama, ito po yung pera na binigay mo sa akin. Walang bawas. Ano kaya ang ginawa ng bata sa school? Nanghihingi. Ano kaya ang ginawa ng bata sa maghapon? Bakit yung kanyang 50 pesos ay hindi nababawasan? Pero kadalasan mga nanay, kung hindi man ako nagkakamali, marami sa ating mga anak ngayon, ano ba ang term na meron tayo? Kinukupitan pa tayo. Tama.
Na pagkahalimbawa, tinatanong mo, o ano, kumusta, anong nangyari sa maghapon mo? Tatanungin ka, ano ba ang binili mo sa pera mo na binigay ko sa'yo? Ay, naku, naubos ka agad, ma. Wala na kagad akong ganito, ganyan. O di kaya, mga magulang at kapatid, can you conceive of a kid who never left his room trusts after he was told to pick it up? Or who never spent his allowance irresponsibly? Di po ba sa mga kabataan, meron din po tayong mga experiences na kapag iniwanan lang natin sila saglit sa loob ng kwarto o sa bahay o maski sa living room, sobrang kalat. Di ba? Oh, damputin mo yan, ganyan. Tapos siyempre, yung bata naman, susunod. Pero may mga anak din na sobrang behave. Okay? Mga magulang at mga kapatid, anuman ang inyong mga karanasan sa inyong mga anak, valid po yan. Kung meron man kayong mga anak na nagiging perfect child sa inyo, valid po yan. And again, congratulations. Okay? Napakasarap pakinggan kapag meron kayong mga anak na sobrang behave, sobrang bait, naka-perfect child. But the reality, reality check po tayo, mga magulang at mga kapatid. If you did have a perfect child, life as a mother in this world would still be hard. Kahit gaano man kaperpekto ang anak na meron kayo, hindi pa rin mawawala sa mapa na ang buhay ng isang ina ay mahirap. Amen? Sino ba ang hindi dito nahirapan? Mga nanay, hindi po ba kayo nahirapan sa pagiging nanay ninyo? Mahirap yun, di ba? Your life as a mother, of course, because from start to finish, hindi natatapos ang inyong pagiging ina. Amen po ba? Nung inyong iniluwalag ninyong mga anak, nung inyong ipinalaki ang inyong mga anak, hanggang sila ay tumuntong ng elementarya, kahit nga kindergarten, even up to college, yung trabaho ng isang nanay, ng isang magulang, nandoon pa din. At kahit na may asawa na ang inyong mga anak, hindi pa rin po pwedeng tapusin ang papel na ginagampanan ng mga magulang. Like for example, the life of a mother. Hello po. Iyan ang isinabuhay ninyo dahil si Maria at si Jesus, nakita natin sa ating ebanghelyo kung gaano katindi ang pagmamahal ni Maria sa kanyang anak. Kung gaano kalaki, kung gaano kalawak ang pang-uunawa na binigay ni Maria sa kanyang anak. Like every mother, the Blessed Mary still needed a Savior to rescue her from the demands, guilt, and worries of motherhood. So in other words, mga kapatid, nandoon tayo sa punto na si Maria ay talagang hindi rin po siya mapakali, no? Doon sa nakita ninyo, sa tagpo ng ating napakinggan sa gospel, nagwo-worry si Maria doon sa kanyang anak. Sobrang sakit, no? Sobrang pait at lungkot ang kanyang nararamdaman itong mga oras na ito. Ang tapang ng hinarap. Kasi kung tutuusin, pwede naman siyang hindi siya palapitin po doon eh. Nandoon, di ba yung mga tauhan ni Poncio Pilato kung babalikan natin yung narratives. Pero itong si Maria na ito, sobrang tapang niya. She was very brave and courageous enough to face at talagang nilapitan niya itong si Jesus na ito. Nandoon siya sa huling tagpo, no, ng buhay ng kanyang anak. Ganun po ang ipinakitang pagmamahal ni Maria sa kanyang anak. The Blessed Mother in her case, ang itinuturing niyang Savior ng mga oras na ito walang iba, kundi ang kanyang anak na si Jesus. Na kahit na nandoon sa bingit ng kamatayan ang Jesus na ito, ang laki pa rin, no, ng pananampalataya. Okay? Ang laki pa rin ng tingin ni Maria doon sa kanyang anak. Na bagamat ito na ang kasalukuyang nangyayari, nandoon pa rin siya, umaasa pa rin
na baka mamaya maibsan yung lungkot, maibsan yung sakit sa pamamagitan ng kanyang paglapit doon sa kanyang anak. Mary was silently and bravely suffering with a broken heart. Jesus revealed God's provision for a lonely and broken heart. He knew what Mary was going through. Nakita din po ni Jesus kung anong klaseng sakit ang naranasan ng kanyang ina, itong si Maria. Obviously, mga magulang at mga kapatid, sa gabi na ito, I am speaking to those of you, sa lahat ng mga narito, maging sa ating mga kapatid na nakatutok ngayon via online, who still have mothers who are living. Taas po ang kamay sa mga anak na mga nandito na ang kanilang mga nanay ay kasakasama pa nila. Taas po ang kamay. Buhay pa hanggang sa mga oras na ito. O kahit yung mga nanay na mga nandito, yung mga tatay na mga nandito, pwede nyo pong itaas ang inyong mga kamay kung buhay pa po ang inyong mga magulang, ang inyong mga nanay. Swerte po ninyo. Sino naman po dito yung mga anak na wala ng mga nanay? Ako, magtataas po ako. Sino po dito yung mga tatay na wala ng mga nanay? Again, I am obviously speaking sa gabi na ito to those of you na narito who still have mothers who are living. And for those of us who have buried our moms, yung nailibing na natin yung mga nanay natin, hanggang sa pangarap na lang tayo, ano? We wish we could express our love, we could express our appreciation to our mothers just one more time. Tulad ninyo, swerte ninyo kasi kasama pa ninyo ang inyong mga magulang. Pero mga kapatid, tatanungin natin ang mga sarili natin, lalo na po sa mga anak na narito at kasama pa nila ang kanilang mga magulang. Did you love your mother verbally? Minahal ba ninyo ang inyong mga magulang verbally? Ano ba ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa makabagong panahon, marami sa mga kabataan ngayon ang nahihiyang magbanggit, "Ma, I love you." Kahit na ikaw ay nasa publiko. Porkit malaki ka na, porkit kaya mo nang tumayo, porkit kaya mo nang bumiyahe, yung pagsabi ng I love you verbally sa iyong mother ay hindi mo na nagagawa. Ikinakahiya na ninyo. Lalo na kapag may mga kasama kang mga tropa. Kapag kasama mo yung mga kaklase mo, para bagang wala ng buhay, wala ng saysay, wala ng silbi ang pagsabi mo ng I love you sa mother mo. Our moms need to hear it. Tandaan ninyo, mga anak. Kailangan nilang marinig ang salitang I love you na iyan. Kahit paulit-ulit. Hindi sila magsasawa. Huwag ninyong ikahiya ang pagsabi at pagbanggit ng I love you sa inyong mga magulang. Even in the big crowd, Jesus wasn't afraid to let others know He cared for His mother. Katulad ni Jesus, hindi siya natakot, hindi siya nahiya na alagaan, na mahalin, sabihin ang salitang I love you na yan sa kanyang ina. Mothers teach by example. Of course, kung gusto man natin sa mga nanay, makita din po sana sa mga nanay na hindi rin po sana nila mawala, no, yung pagsabi ng I love you sa kanilang mga anak. Kasi minsan, ang mga magulang din po natin, vice versa, no? Yung mga magulang sa sobrang busy sa trabaho araw-araw, nawawala din po sila, nakakalimot din po sila na magsabi na, "Oh anak, mag-ingat ka ha, I love you," mga ganon. Simple gestures will mean so much. So in other words, itong unang tanong na ito, mga kapatid, sana ay makita natin. Nagsasabi ba ako ng I love you sa mama ko? Second question, did you love your mother physically?
Anong ibig sabihin po nito? Yung pagmamahal natin sa ating mga magulang, katulad ng ginawa ni Jesus kay Maria, dapat ay magawa din po natin mga anak. Let's say for example, yung pag-kiss, yung pag-hug. Di po ba? Iilan na lang ngayon sa mga kabataan sa makabagong panahon ang gumagawa ng ganun. Ibalik natin mga anak. Halimbawa, pag bago ikaw aalis ng bahay, papasok ng school, nagpapaalam tayo sa mga magulang, di po ba? Nagpapaalam pa ba mga anak? Hello? Ma, alis na po ako ma, papasok na po ako sa school. O di kaya baka may mga anak dito na walang paalam, dediretso ang alis, ang lakad. Tama ba? Mayroong mga ganon? So dito po, sa ikalawang tanong na ito, ipakita natin yung ating love physically. Okay? Kahit na maraming tao, you can kiss your mom. You can hug your mom. Diba? Ito ang ipinapaalala sa ating ngayong gabi. The relationship of a mother and a child according to Mary and Jesus. Dapat ay maibalik natin ito mga kapatid. Hindi natin po pwedeng ikahiya. Wag nating ikahiya. Tandaan natin, when was the last time you give her a big hug or a kiss to your mother? That hug or kiss could mean more to her. Mas mahalaga daw ang paghug, ang paghalik, kaysa sa pagbigay natin ng bulaklak at saka yung mga chocolates. Diba? Minsan, Mother's Day, minsan ang mga anak ngayon, pag may okasyon lang, saka tayo nakaalala, magbibigay tayo ng mga ganong mga tawag nito, mga bagay, bulaklak, candies, o di kaya riregaluhan mo siya ng mga mamahaling mga, alahas, bibigyan ng damit. Pero nakalimutan natin, yung physical love sa ating mga magulang. Lalo na, lalo na, sorry for the term, kapag matanda na ang mga nanay at tatay. Pag ang mga anak, medyo maarte na rin yan sila eh. Pag naamoy nila ang kanilang mga magulang na medyo amoy pawis, ay lalayo si anak. Ayaw na nilang lumapit. Mali yun. Diba tama? Pag hindi naligo ang nanay, ang tatay sa maghapon, ay walang kiss, walang hug. Di po ba? Napakalaking pagbabago na ang nangyayari sa ating mga anak, kabataan ngayon. So ito po ang paalala. Love your mother, your parents physically. Did you love your mother patiently? Anong ibig sabihin po nito mga kapatid? May mga anak, pagkagaling ng eskwela, gutom. Ma, nagugutom ako. May pagkain ba tayo dyan? Pagbukas ng refrigerator, ano pa yan? Wala na naman tayong ulam, ha? O, magagalit ang anak. Diba? Wala tayong pasensya. Ma, bakit yung aking paboritong damit hindi mo sa pinaplantsa? Tika lang. Diba? Lahat na lang ba ay sa mama ibiasa? Na kapag halimbawa, meron tayong mga gusto at nais na hindi kaagad nabibigay ng ating mga nanay, okay? Ang nangyayari sa mga anak, nagtatantrums kaagad. Okay? Lalayas kaagad. Tapos pupunta sa tropa, at doon magpapalabas ng kanya ng sama ng loob. We are too often impatient and ungrateful for all our mothers do for us. Hindi tayo marunong magpasalamat kung ano man ang mga ginagawa ng mga magulang sa atin. Children of God, sa gabi na ito, nakita ko mga auxiliaries mula sa salud, pasensya na. Of course, I would like to address this one sa inyong lahat. Na sana pahalagahan naman natin ang ating mga magulang. Kahit sa maliit na bagay, anuman ang nagawa ng mga nanay ninyo sa inyo, dapat marunong kayong magpasalamat. You have to learn to be grateful. Okay? You have to be grateful. Kasi kung wala yung mga nanay ninyo, tandaan po ninyo,
doon pa lang sa usaping 9 na buwan kayong dinadala ng inyong mga nanay, hindi biro yon. Tapos paglabas ninyo, kung sino-sino ka ng Poncio Pilato na aasta, pagagalitan mo yung nanay mo, ito pa ngayon ang pinakaano, nawala ng pandinig si nanay. Ano yun anak? Ulitin mo nga. Ano ba yan ma? Napakapingi. Ganun. Di ba? Pinapagalitan yung mga nanay natin, hindi lang narinig kaagad yung statement, yung salita na binitawan mo kasi nga may problema na sa pandinig. Mahirap yun. Nagkaroon ka lang ng buhay, nagbago ka na sa magulang mo. Nagbago ka na sa nanay mo. Next, did you love your mother attentively? Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ngayon, ang mga kabataan, nawawala na ngayon yung communication sa loob ng bahay. Kasi nga, nagiging busy na tayo sa gadgets. Di ba tama? Pagdating ng bahay, ang mga anak, kung hindi man yan cellphone ang hahawakan, wala sa loob ng bahay. Ando doon sa kanyang mga tropa. Tama? Ngayon, kung nasa loob siya ng bahay, nagsasalita yung kanyang nanay. Kung ano-ano yung mga kunikwento, kung ano-ano yung mga sinasabi, pero yung anak wala sa kaseryosuhan para pakinggan si nanay. In this question, mga kapatid, ipinapaalala ulit sa atin na kapag nagsalita ang mga magulang natin, of course, you have to pay attentively. Diba? Dahil nga yung pakikinig na ibinigay natin sa kanila, ayan po ay pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating mga magulang. Diba? Doon lang, yung halimbawa, inutusan ka, nagkwento siya, kahit man lang sana habang hawak mo yung cellphone, patayin mo muna. Turn it down. Tapos makinig ka sa nanay mo habang siya ay nagsasalita. Anong sabi? She listens as we pour out our hearts. She has a sympathetic ear, always has. And even as an adult, we have gone to her when we needed someone to really listen. Kailangan ng mga nanay na may makikinig sa kanila. Di ba? Kung ikaw yung anak, dapat magbigay ka rin naman ng kaseryosuhan para pakinggan. Next, did you love your mother gratefully? Anong ibig sabihin naman nito? She needs a sincere thank you. Diba? Yung pagtimpla lang ng gatas, halimbawa, bago ka pumasok sa school, nag-thank you ka ba? Yung pag-abot lang ng tuwalya habang ikaw ay nasa banyo naliligo ka, nag-thank you ka ba? Nung sinandukan, tama ba, sandok? Nung pinaghandaan ka ng kanin, habang ikaw ay nagbibis kasi nga naghabol ka ng oras papasok sa school, papasok sa trabaho, nanay mo pa rin ang nandoon sa kusina para ikaw ay alalayan. Nag-thank you ka ba? Nung minsan, busy ka sa school, lahat ng mga school uniforms mo, nanay ang naglalaba, nag-thank you ka ba? Iilan lamang ito mga kapatid sa mga usual routines na ginagawa sa loob ng bahay. But this gesture, itong mga gawain na ito, dapat pala ay meron tayong maipakita pabalik sa ating mga magulang, sa ating mga nanay. That is a reflection of how we love our mother. Amen? She needs a sincere thank you, and not just today, hindi lamang ngayon, all throughout the day. But from a genuinely thankful heart when less are expected. Bakit? Utang natin sa kanila yung buhay na meron tayo. Did you love your mother generously? Ano bang ibig sabihin nito? It is not trying to repay her. Hindi naman kailangan mong tawag nito, suklian or i-repay mo ang kanyang mga ginagawa sa iyo. It is about acknowledging her for who she is and the sacrifice she has made. Dapat matuto tayong mag-acknowledge, mga kapatid.
anuman ang kanyang mga ginawa, kung sino siya sa buhay natin. Wag nating sabihin na, nanay ko lang naman siya eh. Mother ko lang naman siya. Teka lang, may laking question po dyan. Dapat more appreciative tayo sa ating mga magulang. Ay nako, dapat ang laging bukang bibig natin, hindi ko may pagpapalit ang nanay ko sa iba, kahit na anumang bagay, kasi nanay ko siya, mahal na mahal ko siya. Pero kapag sinabi natin na, okay lang, kasi nanay ko lang naman yan eh, nanay ko lang naman siya. Napakalaking pagkakamali po yun, mga kapatid. We need to love her unselfishly and generously, just as she loved us. Dapat, yung pagmamahal na meron tayo sa ating mga magulang is unconditional. Amen? Hindi natin po pwede, marami kasi ngayon sa mga anak, no? Na kapag halimbawa, lalo na ha, I am going to share this, lalo na sa mga kapatid natin ngayon na nasa ibang bansa. Marami tayong mga kapatiran, mga OFWs, tama? Mga nanay na mga nandoon, ang kanilang mga anak ay naiiwan sa Pilipinas. Ngayon, syempre dahil sa layo, nagbabago ang relasyon ng anak sa magulang or sa mother. And then, kadalasan ang nangyayari pa mga kapatid, no? Lumalabas lang ang salitang pag-ibig, pagmamahal sa mga magulang nila, sa mga nanay nila, once na sila ay nakatanggap ng kanilang mga tinatawag na mga allotee or mga allowances. Pero kapag wala, within the entire month, tama ba? Sa isang buwan, isang beses lang, ayun, tawag ng tawag. Di ba may mga ganun tayong mga anak ngayon? Pagkatapos noon, linggo na naman ang pagitan, wala. Hindi na naman naalala ang magulang ang nanay. Hindi na kukumusta, kahit nga text or message, hindi nga lang napapadalahan. Ngayon, ang paalala sa atin, generously, unselfishly, dapat ipakita natin sa ating mga magulang. Then, did you love your mother honorably? O, anong ibig sabihin ng honorably, mga kapatid? As long as she lives, hanggang buhay ang ating mga nanay, ang ating mga magulang, at kahit na siya ay mahugutan pa ng hininga, even after she passed away, she deserves to be honored by her children. Amen? Buhay siya sa mga oras na ito. Ngayon, kung mauuna man siya na mawala sa mundo na ito, kapag siya ay nahugutan ng hininga, dapat hindi magkatapos yung pagmamahal mo sa kanya. You have to love honorably your mother. Hindi yung, wala na. Diba? Nakalimutan na. Isang taon, kung yung tinatawag na, isang taon na ang umabot sa kanyang kamatayan, anong tawag doon? Ano po? Sa Bisaya kasi kay hubkas mana, 'di ba? Sa amo sa Bisaya ay hubkas. O mga ano ba? Yung tulungan niyo po ako please. Ano yung isang taon? Babang luksa. O thank you po. 'Di ba pag babang luksa, doon medyo fresh pa kasi yung kamatayan ng nanay o ng parent, medyo doon pa yung 'di ba? Yung sigla mo, nakilalanin mo, alalahanin mo. Pero pag umabot na yung 5 taon, 10 taon, 20 taon, wala na. Hindi na naalala natin yung mga ganong klaseng okasyon. Di ba? Sasabihin na lang natin, matagal lang namatay mama ko eh. Okay na yun eh. No, it should not be like that. No? Kailangan daw natin, mahalin pa rin natin sila. Alalahanin pa rin natin sila kahit na sila ay matagal nang namayapa. Because they are our mother. They are our parents. Tonight, allow me to share 2 important lessons that must be pondered for tonight's gospel, mga kapatid. Sinabi dito, children must care for their mothers. Hello. Ang mga kabataan, huwag ninyong kakalimutan, dapat
alagaan ninyo ang inyong mga magulang, ang inyong mga nanay. Being born under the law, Galatians 4, chapter 4, or verse 4, Jesus was obligated to honor His parents. Tandaan natin ito ha. Si Jesus, inobliga niya ang kanyang sarili, inobliga siya na kailangan mahalin niya ang kanyang mga magulang. How perfectly He fulfilled that law providing for His mother even on His deathbed. Kahit na siya ay nasa kamatayan na, hindi pa rin niya tinapos ang pagkilala, ang pagmamahal niya sa kanyang mga magulang, most specifically kay Mary. Jesus criticized the Pharisees. Ano ang ginawa ni Jesus? Nung nakita niya ito mga Pariseo na ito, na nilapastangan nila ang kanilang mga magulang, nako, inaway niya ang mga Pariseo. Huwag kayong ganyan, sabi ni Jesus. Okay? Kailangan bigyan ninyo ng respeto, kailangan bigyan ninyo ng pagmamahal ang inyong mga magulang. Dahil mga magulang niyo po sila. Kaya marapat ang mga kapatid, na tayo din sa panahon ngayon, huwag nating kalimutan na mahalin natin ang ating mga magulang. The same John to whom Jesus speaks her later and wrote, yung kanyang kasama doon sa tagpo ng ating gospel, he who says he abides in him, sought himself also to walk just as he walked. 1 John chapter 2 verse 6. Do we follow Jesus in looking after the interests of our mothers? Or do we rather see them as our servants? Ano ba ang tingin natin sa ating mga magulang, mga anak? Ginagawa ba natin silang mga alipin? Katulong? Tinitinan ba natin sila as servants to make our meals, clean our rooms, and drive us everywhere? Yun ba ang gusto nating makita? Yun ba ang gusto ninyong mangyari sa mga magulang ninyo? Mothers may do these things in service. Tandaan ninyo mga anak. Sa mga auxiliaries na nakatutok ngayon, sa anumang uri ng mga gawain na binibigay, ipinapakita ng inyong mga magulang sa inyo, hindi yan paglilingkod or pagiging servants nila sa inyo. Ginawa nila ang kanilang mga tungkulin dahil sa pagsunod nila at pagmamahal kay Kristo. But her children must not treat her as a servant. Jesus honored his mom. He came to serve her, not to be served by her. So tandaan natin, dumating si Jesus hindi para sa ipaglingkuran. Bagkus ang ginawa niya, dumating siya para paglingkuran ang kanyang mahal na ina. Second, mothers must love also their children. Okay? So, as a reciprocal, kailangan din po mga magulang na sana, wag din sanang mapagod sa pagbibigay pagmamahal sa inyong mga anak. Nabanggit ko kanina, swerte yung mga magulang kung mayroong mga perfect child. Paano kung ang mga magulang ay walang perfect children? Tama? Anyway, ang buhay talaga, ganun. Tama? Swertihan tayo kapag mayroon tayong mga anak na sobrang bait, sobrang mapagbigay, sobrang maalalahanin. Pero paano yung mga magulang na may mga anak na sa mga oras na ito, hindi ka kinikausap, hindi ka kinikibo, hindi ka nga binibigyan, nakapagtrabaho na ng maganda, tumatanggap na ng magandang sweldo buwan-buwan, pero hindi ka man lang nakatanggap kahit 1,000 or allowance man lang. Matatapos po ba ang pagmamahal mo sa iyong mga anak? Dapat hindi. Tama? So dapat hindi. Mothers must love their children. In the shadow of the cross, the Blessed Mother could do nothing for her son. Still in his darkest moment, Mary showed the commitment of a caring mother. Ipinakita pa rin ni Maria ang kanyang pagiging maalagang ina sa kanyang anak. She was there for him. She grieved with him. She cried with him.
If she could have embraced him, she could. Mothers miss the point if they see themselves strictly as disciplinarians or rule enforcers. Minsan kasi ang mga anak, tinitingnan nila yung kahigpitan na meron sa kanilang mga nanay, no? Yung pagiging mahigpit, ang akala nila, no? Nagiging batas na tuloy, ano ba to? Disiplina pa ba to? Or rule enforcers na ba ang meron sa kanila? But then again, mga nanay, of course, our obligation to love our children. Mothers are called to share their hearts with their kids. The source that fears your children's hearts must fears yours as well. Di ba tama? Hindi po ito natatapos eh. Sigurado ako marami sa mga magulang ang mayroong ganitong experience. Na kung anumang klaseng sakit ang nararamdaman, naranasan ng kanilang mga anak, ganun din po yung sakit na meron sa mga magulang. Di ba? Kaya nga minsan makikita natin yung nanay sobrang depressed kasi nga sabi nga nila, sorry for the term, ito yung aking mga naririnig, mas maganda daw kung tutuusin ang anak ang siyang maghatid sa libingan ng kanyang nanay. Tama? Pero nagiging mas masakit, sobra, tama ba ito? Na kapag ang nanay ang naghatid sa kanyang anak. Kasi sobrang aga pa, bata pa, di ba, nawala na ng buhay. But then again, mga kapatid, as parents, your experience anguish over your children many times throughout your lives. Yung galit minsan ng mga nanay sa kanilang mga anak, and for some who have lost their own children, Mary can be an important figure of compassion and solidarity. Sana ay makita natin mga nanay, no? Ang Maria na ito, siya bilang ehemplo sa lahat ng mga nanay who identifies with that deep pain. Na kaano man kasakit ang nararanasan sa ating mga anak, dapat hindi tayo tumigil at hindi matatapos ang pagmamahal na ibibigay natin sa kanila. At sa atin mga anak, for us children, it is also our Christian duty to obey our parents. Okay? Christian duty natin ito na kailangan sundin natin ang ating mga magulang. Obedience from the Greek word meaning to listen intently. Okay? Ibig sabihin, pinakinggan natin sila, sinunod natin sila. That's how we love our mothers. That's how we love our parents. Now, the first commandment that has a promise added, so that all may go well with you, and you may live a long time in the land. The idea of obedience in the scripture, sabi nga dito, is an interesting one. It is about more than just doing what you are told. For all who still have parents alive, you are called to listen intently to them, which is an attitude of love, affection, gratitude, and respect. Ngayong gabi, mga magulang at mga kapatid, we must be grateful. Grateful of the chance and privilege given to us. Sa ating pagpaparangal sa ating mahal na Inang Birheng Maria bilang ina at reyna ng mga anghel, this is a time to celebrate the love of our mothers. Katulad ng pagmamahal ni Maria, pasalamatan din po natin ang ating mga nanay na mga narito. Sa lahat ng mga auxiliaries sa panig man ng mundo, wag ninyong bawasan ang pagmamahal ninyo sa inyong mga magulang. It is a time to celebrate the love of our carers. Sino po itong tinutukoy dito? Yung ating mga ina, yung ating mga magulang throughout the years. Also, to give thanks for our mother church. Bigyan din po natin ng pasalamat ang ating inang simbahan, ang Apostolic Catholic Church, where we find comfort and support.
and encouragement, love, and hospitality. We must also be grateful for our blood relatives. Tama? Meron tayong mga tinuturing na mga blood relatives. Our blood relatives who share the same DNA. Our blood relatives who share the same faith in Christ. Sa ika-4 na gabi ng ating pagpaparangal, mga kapatid, ipinapaalala sa atin ngayon na dapat ang pagmamahal natin sa ating ina, sa ating magulang, ay hindi dapat matapos. Lalo't higit, ito po ang ipinakita ni Maria sa kanyang anak na si Jesus. Maging huwara nawa ang gabing ito sa patuloy nating paglilingkuran, sa patuloy nating pagsunod, kasama ang ating pananampalataya sa pagtanggap at sa pakikibahagi sa turo ng ating inang simbahan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ave Maria Purissima, Sin pecado sa pangalan ng concebido. Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat.